Brother Shaman, ha? Itatambok muna natin yung isang exploration mo dyan sa factory, ano Sa ha? factory. Ayan, RHTV, please. Kanina pa ako nagkakaroon ng problema dito sa cellphone ko. Kanina pa nadi-drain. Nakabackup na yung power bank ko, ayaw pa rin talaga mag-charge. Iba talaga yung itong lugar na to, nakakabuisit, nakaka-bad trip. Sa layo ng biyahe, gabi na nang tumating kami dito sa factory. Sa harap ng gusali ay kita na natatakpan na rin na ito ng mga halaman, puno at mga damo sa paligid. Wala na rin mga pinto at pintana. Halos wala na rin gamit sa loob. Kapansin-pansin din ang pagkaluma ng gusali dahil yung ibang parte nito ay unti-unti nang nasisira na. May mga piraso pa ng bato na nagkalat na mula sa kisame nito. Ito yung dadaanan, paakyat to sa taas. Yung dadaanan dito, yung hagdan, pinalot na ng balite. Halos wala ka nang mahakbangan dito sa hagdanan. Dahil literal na nandito na talaga yung balite tree. Laging mahirap yung pag-akyat dahil sa naglalaki ang ugat ng puno ng balite. Yung mga sanga niya halos nakasampay na rito. Halos talagang wala ka na madaanan. Nagkalat din sa paligid yung mga halaman. Nakalaylaitin yung mga ugat at baging ng puno ng balite. Lumalakas pa yung hangin. Buti wala na yung sawa rito. Dati may sawa rito eh. Kahit saan ka tumingin, marami na talagang ugat ng puno ng balite. May butas pala dito ha. Ingat ha. Malakas ang ano ng tikbox niya. May butas pala dito. Wala nang bubong tong warehouse na to pero ganito pa rin siya kaluwang oh. Ito yung CR. Halos napuno na rin ang mga sanga ng balite. Kahit dito sa CR,
Unti-unti na rin binabalot ng mga baging at sanga ng Ito balete. yung sanga ng balite, halos umano na dito sa pader. Puro sanga na ng balite, puro baging, puro ugat. Meron pa nun. Walang pinto yung inom. Baka naman tinanggal yung pinto mo. Masyadong makapal na yung puno ng balite rito sa warehouse na to. Halos wala ka na madadaanan. Malubot yung flashlight. Reverse na. Lalo na dito sa kabila. Oh. Sinubukan kong puntahan ng ibang parte ng gusali. Nagdahan-dahan ako at nag-ingat na baka sa isang pagkakamali, malagay ako sa alanganin. Pambutas dito. Pero tinakpan na para at least hindi maka-aksidente. Bigla ako nakaramdam na tila may sumusunod sa akin. Parang meron akong kasunod. Parang sumusunod sa akin. Si Alfred. Oo, may kasunod. Parang may sumusunod sa akin, hindi ko maintindihan. Hindi ko maiwasan tila naging balisan ako kaya dali-dali akong umalis sa lugar. Hindi ko gusto yung pakaramdam ko dito sa CR na to. Parang ano? Parang Yung nga kanina nagtanong si Jamil. di ba yung pakaramdam ko rito sa CR na to? Ano dito nyo? Dito tayo magana? Oo. Lalapag natin dyan ha. Active na yung tikbak. Ay, magsiset up ngayon sila San Pedro Ghost Hunter dito ng music box. Alamin natin. Napagpasya na nga dito maglagay ng music box na kung saan may sensor ito na maaaring makadetect kung may iba kaming kasama. Naglagay sila San Pedro Ghost Hunter ng music box doon. Tumutunog pa rin. Parang sa kakababa. Diba? Hindi ba na marinig? What do you want? Expert lang po kami. What? Ano yon? Patuloy na tumutunog yung music box. Kailangan nyo ba ng tulong? Ngunit dito ako nayari. So yan po mga kaibigan yung ano nangyari doon, Shaman? Pakilapit to. Drain talaga yung battery ko doon. Nag-uumpisa pa lang ako mag-shoot doon. Na-drain na yung cellphone ko. Pati yung power bank ko na-drain na. Actually, hindi bago sa akin yun kasi nung unang punta ko doon before, siguro 10 years before o ano,
ganun din ang ginawa sa akin. Talagang hindi ako Ano ba nakapag-shoot. yung history ng factory? Actually, ano daw yun eh. More on ano siya eh, alam niyo yung parang airsoft na game siya. So mga pulis yung naglalaro doon. So ginagawa doon. Oh, ang history daw no, nasunog daw 'yun. Talaga? Yung kabila kasi noon factory, nasunog. Tapos may mga empleyado doon na hindi ata nakalabas na. So nagkaroon ng kaso, hindi na nailaban, hanggang sa na-abandon na siya. Tapos syempre, yung mga nasunog doon, yung mga namatay, hindi pa rin nakaalis. So nung nasunog Natrap siya. pala yun, may mga namatay. Oo. Mga ilan more or less? Hindi ko maano kung ilan yung pero namatay may mga doon. biktima talaga. Pero until yung amoy nung sunog nandun pa rin, yun ang nakakapagtaka ron. May maamoy ka pa rin na sunog. Nasa kahit ilang dekada na siyang abandonado. So ibig sabihin ano yun? Parang imprints na yun sa paligid. Totoo. Si Ma'am Tricia, ganun na nga. Ano ang impression mo doon sa, kasama ka ba doon? Ano ang impression mo doon sa factory? Yun nga po, yung impression ko doon, ang dami kong nasagap na energy. Mix na siya, may element, at the same time may mga spirits. So may mga spirits pa talagang nandun sa area. Pero mas malakas yung element eh. Oo. Naging mga territorial. elemento. Kasi meron nga daw sila tinatawag ng pangalan, Apollonio. Apollonio. Sino yung Apollonio? Siya yung parang Elemento yun? pinaka-alpha Elemento yun? na elemento na nandun na siya yung nag-hold doon sa mga spirit Oh. para hindi makatawid. Yun lang. Siya rin yung nagbibigay ng hirap. Yung minsan ang babato para yun. So Pero hindi makalabas yung mga natrap na mga namatay doon. yun yung sinasabi nila na pinaka-alpha na elemento na nandun na siya yung naghahari doon sa area. Talaga. Pero anong klaseng elemento to? Actually, siya na-figure elemento mo ba? siya ng lupa eh. Nakita mo ba yun, Ma'am Tricia? Ang ramdam ko po doon sa area, may nahagip ako actually na, Oo. ano siya, parang Encantadia. Talaga. Hindi ko pa Ayan. na-upload. Oo. Kasunod na yon. Abangan po ninyo dun sa YouTube channel ng San Pedro Ghost Hunters. Yung version naman ni na Ma'am Tricia sa ni Sir Paul. Ayan.